We need to talk. Saad ni Jello kay Rosana. Na sa isang tingin lang ni Rosana sa kanya mga tauhan ay agad na silang umalis. Babe, saad ni Jello kay Ken. Fine. Sagot ni Ken at umalis na rin siya. What do you want? Tanong nito kay Jello. You know what I want? It's not going to be easy. I don't care as long as I get my son back. So, what do you have in mind? You know exactly what it is. Sagot ni Jello na napatawa ng mahina si Rosana. You are one tough woman. Saad niya kay Jello. Right back at you. Sagot naman ni Jello. Natawa si Imelda sa sinabi ni Eduardo. Tutulungan mo akong patayin si Rosana? Eduardo, nababaliw ka na ba? Natatawang tanong ni Imelda sa kanya. Seryoso ko. At pagkatapos ni Rosana, isusunod ko ang Supremo. Biglang natahimik naman si Imelda. Hoy, hindi magandang biro yan, Eduardo. Hindi ako nagbibiro. May shoot to kill order kaming tatlo galing sa kanya. Kaya bago pa niya kami mapatay, uunahan ko na siya. Nagkamot ng ulo si Imelda at pinatay ang yosi sa ashtray at pabalik-balik itong naglakad sa harapan nila. Tatapusin mo si Rosana at isusunod mo ang Supremo? Gaano makasama ang gising mo at naisipan mong tapusin sila? Tanong ni Imelda sa kanya. Bakit Imelda? Natatakot ka ba? Tanong ni Mario sa kanya. Ako? Putragis naman. Sagot ni Imelda. Bakit parang kinakabahan ka? Takot ka no? Pangungutya naman ni Rico sa kanya na binunot ni Imelda ang baril niya na nasa likuran niya lamang at tinutok to kay Rico. Hindi mo ata ako kilala, boy. Saad ni Imelda sa kanya na napatras naman si Rico sa takot. Ibaba mo yan, Imelda. Utos ni Eduardo sa kanya. Tumahimik ka, Eduardo. Kung may shoot to kill order kayong tatlo, tiba-tiba pala ang reward na matatanggap ko galing sa Supremo. Sir, mali ata ang taong nilapitan natin. Takot na saad ni Rico sa kanya. Kumalma ka. Saad naman ni Mario sa kanya. Hindi niya tayo itutumba, Rico. Sagot ni Eduardo. Paano kayo nakakasiguro, sir? Dahil may paraan ako para makuha natin si Rosana. Saad ni Eduardo na ibinaba naman ni Imelda ang baril niya at ngumiti siya. Kilala mo talaga ako, Eduardo. Alam mo kung nasaan ang kiliti ko. Saad ni Imelda at nilagay ang baril sa mesa at umupo sa silya. Anong plano mo? Tanong niya kay Eduardo. Tumingin ako sa labas at nakita ko ang ilaw ng mga poste at mga bahay sa baba. Ken, okay ka lang ba? Tanong ni Hepe sa akin. Opo Hepe, okay lang po ako. You are more than okay, right Alona? Pili ang saad ni Presi at kumindat siya kay Alona na binatukan naman siya ni Alona. Tumahimik ka. Nagbibiro lang naman eh. Sagot naman ni Presi sa kanya. Saan po tayo pupunta? Hindi ko alam. Sagot ni Hepe. Dadalhin ka namin sa lugar namin. Sagot ng piloto na nakita ko nakatingin lang to sa harap. Tumabi sa akin si Alona at lumipat naman sa kabilang upuan si Hepe. Barbie. Oh. Bukas ang zipper mo. Saad niya sa akin. Kaya tarantang isinara ko ang zipper ko. Busted. The joy of being in love. Biro ni Presi sa amin. Shut up, Presi. Saad ni Alona sa kanya. You can't deny it. And you can't hide it anymore, Missy.
Saad ni Presi. I said, shut up! Wait till 9 hears about this. Saad ni Presi. I said, shut up! Sigaw ni Alona. Stop it! Sigaw naman ng piloto sa kanila na natahimik sila pareho. Para silang mga bata kung umasal. Si Alona na panganay at kinukulit ni Presi na bunso. Ito nga ba ang kinuwento ni Hepe sa akin kanina? Ang sinasabing miyembro ng Project Lalabay? Kaya Alona makikita mo ang skills niya pagdating sa paghawak ng barel. At lalo na ang hand-to-hand combat niya. Ito kayang si Presi, ano kayang expertise niya? Bakit? Tanong bigla ni Presi sa akin dahil napansin niya na nakatingin ako sa kanya. Wala. Sagot ko. Oh, you like what you see? Pili ang tanong niya sa akin. Wala. Sagot ko naman, sabay iwas ko ng tingin sa kanya. Alona, tawag ng piloto sa kanya. Yes, sir. Move up front. Utos ng piloto. Dito ka lang. Saad niya sa akin at lumipat siya sa harapan ng helicopter sa tabi ng piloto. Narinig ko nag-uusap silang dalawa pero hindi ko na pinansin ang pinag-uusapan nila. Hepe, tawag ko na lumipat naman siya sa tabi ko. Saan po nila tayo dadalhin? Sa lugar daw nila. Don't worry, the place we're going is safe and you don't have to worry about anything. Saad naman ni Presi na nakangiti pa ito sa amin. Psst! Sinitsitan ako ni Presi kaya tumingin ako sa kanya. Hi! Saad nito, sabay hila ng kwelyo niya pababa at pinakita sa akin ang daan ng harapan niya. Presi! Nasigawan tuloy siya ni Hepe. Just kidding! Saad niya, sabay tawa. Boss, malapit na po tayo sa pier. Balita ng kapitan kay Rosana. Good. Dino. Yes, boss? I-inform mo ang mga tauhan natin na maging alerto at magbantay sa paligid. Masusunod, boss. At umalis na agad ito. Kinausap na muna ni Rosana ang crew ng bridge bago siya bumaba papunta sa main deck ng barko. Boss, tawag ni Sonny sa kanya. Ano yun? Maghihintay sila sa pagdating nyo. Balita niya. Good. Sagot naman nito at bumalik na sa loob si Sonny. Aalis kayo? Tanong ni Rudy sa kanya. Tito Rudy, opo. Sagot niya na hinawakan ni Rudy ang dalawang kamay niya. Mag-iingat kayo. Ikinagulat to ni Rosana. Akala niya kasi pipigilan siya nito. Salamat po. Alam kong kahit ano pang sabihin ko, hindi ko kayo mapipigilan. Lalong-lalo na siya. Saad ni Rudy at tumingin sila kay Cello na naghahanda na sa tabi ng helicopter kasama si Ken. Tama po ang ginawa niyo. Saad naman ni Rosana sa kanya. Bumalik kayo agad, ha? Opo. Sagot ni Rosana at yumakap siya kay Rudy. At pagkatapos ay umakyat na sa helipad. Babe! Tawag ni Ken. Don't worry, I'll be back soon. Really soon. Don't be reckless and please, for the love of God, don't. Natahimik na lang si Ken nung siniil na siya ng halik ni Cello. You worried too much, you stupid. Saad ni Cello. Sabay suntok niya ng mahina sa tiyan ni Ken. I love you. Saad ni Ken sa kanya. Hinawakan siya ni Cello sa ibaba na napaiktad bigla si Ken sa ginawa niya at saktong nakatayo si Rosana sa tabi nila. This is mine. You understand? Saad ni Cello habang nakatingin kay Rosana. Whatever.
Sagot ni Rosana at una na siyang sumakay. What was that for? Tanong ni Ken kay Cello. For good luck and sabay tingin niya kay Rosana. To let those girls know who's the boss. Sabay halik niya muli kay Ken at sumakay na siya sa helicopter. Napailing na lamang si Ken at nagmamadali nang bumaba sa helipad. At pagkababa niya, lumipad na ang helicopter at lumayo na ito sa barko. Anak, tawag ni Rudy sa kanya. Pa, ano sa tingin mo? Tanong ni Rudy sa kanya na napahawak naman si Ken sa kanyang ibaba. Sabay ngiti niya at sinabing, mapapalaban ako nito siguro. Pinatukan siya ng mahina ni Rudy. Naraulo! Natawa sila pareho. Habang nasa himpapawid, boss, may tawag po kayo. Saad ng piloto sa kanya. Alright, saad ni Rosana. At kinuha niya ang headset malapit lang sa ulo niya at sinuot niya ito. Patch it through, saad niya sa piloto, kaya pinasa sa kanya ang tawag. Go ahead. Boss, si Wilfredo ito. Wilfredo, anong balita? Boss, nag-worried po ako dahil nakarating sa akin ng balita na may nangyari daw sa inyo kagabi. Wala yun, safe kaming lahat. Saad ni Rosana sa kanya. Mabuti naman po kung ganun. Bakit napatawag ka? Tanong ni Rosana. Oo nga pala boss, may ibabalita pala ako sa'yo. Ano yun? Boss, nagbaba ng order ang Supremo tungkol sa status ni Eduardo. Status? Ano ang status? Shoot to kill order. Sagot ni Wilfredo na napasandal si Rosana sa upuan niya at napatingin kay Cello. What? Tanong ni Cello. Confirm ba to? Siniguro ni Rosana. Yes boss, galing mismo sa Building A. Sige, salamat sa balita. Saad ni Rosana at nawala na sa linya si Wilfredo. What's up? What's going on? Tanong ni Cello sa kanya nung hinubad ni Rosana ang headset. May shoot to kill order si Eduardo. Balita niya kay Cello na napangiti naman ang huli. What? Tanong ni Rosana. That means atin na siya. Saad ni Cello sa kanya. Tama ka. So, what now? Tanong ni Cello. Dahil plano sana nilang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga nakapaligid kay Eduardo bago sila kumilos at dukutin ito. Ngayong wala na siya sa poder ng sindikato, isa lang ang pwede niyang gawin ngayon. Saad ni Cello. Nagtatago na siya. Saad ni Rosana. Pwede na natin siyang hanapin without worrying na baka may haharang sa ating sindikato. No, it's not that easy. It is easy. Wala na ang sindikato niya, so what's the problem? That's the problem. Wala na siya sa sindikato at sa ganyang kadahilanan, pwede na siyang gumalaw independently. What do you mean? Wala nang restriction si Eduardo. Kumbaga sa aso, hindi na nakatali ang leeg niya at pwede na siyang tumakbo at kumagat kahit kanino. Saad ni Rosana na napaisip bigla si Cello. Then we need to hurry back at the condo para kumuha ng supplies. Tama, sagot ni Rosana. Anong plano mo? Tanong ni Imelda kay Eduardo na nagkakamot pa to ng ibaba. Mag-iisip pa ako tungkol sa Supremo pero pagdating kay Rosana, meron na akong naisip. Kung ganon, saad ni Imelda, sabay tayo niya at pumunta sa bintana. Bilisan mo lang ang pag-iisip mo dahil pagputol niya at lumingon kay Eduardo. Baka hindi mo na matupad ang plano mong yan. Patuloy niya.
Anong ibig mong sabihin, Imelda? Tanong ni Mario sa kanya at tumingin muli sa labas ng bintana si Imelda. Dahil may mga panauhin tayong ayaw nilang mawala ang supremo nila. Sagot ni Imelda, kaya napatayo silang tatlo. Relax lang kayo. Saad ni Imelda na kinuha ang armas sa mesa. Sumunod kayo sa akin. Saad niya sa tatlo. Pumunta sila sa bedroom ni Imelda. Tulungan mo ako, Mario. Saad niya. At tinulungan siya ni Mario na hilahin ng maliit na cabinet. At nakita nila na may nakatagong pinto sa likuran nito. Mario, dalhin mo yung bag na nasa ilalim ng kama. Utos niya na sinunod naman agad to ni Mario. Mauna na kayo. Sundin niyo lang yung daanan. At sa dulo niyan may pulang kotse. Ito ang susi. Saad niya sa tatlo. Unang pumasok si Eduardo at si Mario naman ang kasunod at si Rico. Dali. Saad niya kay Imelda na may kinuha tong bag sa cabinet at isang M4CQB assault rifle. Napatingin si Rico sa dala niyang armas. Ang ganda niya na. Saad ni Rico. Natinulak siya ni Imelda. Bilisan mo. Saad sa kanya ni Imelda. At inila niya na ang cabinet at tumakip to sa pinto. Nagmamadali silang naglakad sa malatanal na daanan. Paano? Naguguluhan si Rico sa dinaanan nila. Paanong nagkaroon ng tunnel? Natawa lang si Imelda. Hindi mo kasi kilala si Imelda, Rico. Kaya nagtataka ka kung bakit may tunnel ang apartment niya. Saad ni Mario. Naakay-akay niya si Eduardo. Metikulosa yang si Imelda. Lahat nakaplano, kahit sa maliit na detalye. Paliwanag ni Eduardo. Kaya hindi na ako nagtataka kung may ganitong daanan siya. Dagdag pa niya. Nakita na nila ang dulo ng tunnel. Dito lang kayo. Saad ni Imelda. At dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Sumenya siya sa tatlo na ligtas, kaya lumabas na sila sa tunnel at tumungo na sa pulang kotse. Nilagay ni Imelda ang mga gamit niya sa trunk at nung nakasakay na ang tatlo, binuksan niya ang driver's side at tumingin sa apartment niya. Ay, pinaghirapan ko ang apartment na yan at naaayon yan sa gusto ko. Saan nito? At sumakay na sa kotse at pinaandar. Eduardo, pag natapos ang lahat ng ito at buhay pa tayo, gagawin mo ko ng panibagong apartment. Saad ni Imelda sa kanya. Walang problema. Sagot ni Eduardo. Bakit? Hindi ka na ba pwedeng bumalik sa apartment mo? Tanong ni Rico sa kanya. Nag-iisip ka ba? Sagot naman ni Imelda. Paano ako makakauwi? Alam na ng sindikato na nandun kayo. Sagot niya. Pwede naman kung matapos na natin ang Supremo. Sagot ni Rico. Hindi na nga pwede. Bakit nga? Pangungulit pa ni Rico. Sa apartment ni Imelda, pumasok ang 10 tauhan ni Supremo at pinagtatadtad nila ng bala ang buong apartment. At wala silang iniwang sulok na hindi tamaan ng bala nila. Lead, walang tao. Saad nung isa. Baka naalarma natin sila. Sagot ng lead na nasa pinto. Lead, teka. Saad nung isa. Dahan-dahan tong lumapit sa kusina at tinutok ang armas niya sa ref. Bakit? Tanong ng team lead. Wala, akala ko meron. Hindi niya na natuloy pa ang sasabihin niya dahil... Bakit nga? Tanong ulit ni Rico kay Imelda at may narinig na silang sumabog sa malayo kaya napalingon ng tatlo sa likuran ng kotse. Yan ang dahilan. Sagot ni Imelda nang sumabog na ang bombang pinlanta niya sa buong apartment. Meticulous as always. Saad ni Eduardo kay Imelda.
na napangiti ang babae nang tumingin siya sa rearview mirror niya. Umupo ng maayos si Rico at tumingin kay Imelda. Ipaalala mo sa akin na huwag galitin ang babaeng to. Saad ni Rico sa dalawa na natawalag si Imelda. Ngayon, Eduardo. Saad ni Imelda. Ano ang plano mo para madali natin si Rosana? Simple lang. Sagot ni Eduardo na tumingin sa kanya si Imelda. The wife. Sagot ni Eduardo. The wife? Tama. Siya ang magiging tulay natin para makuha natin si Rosana. Ay ano namang meron sa the wife na yan para makuha natin si Rosana? Mario, tawag ni Eduardo. Sir, alam na namin ang lokasyon ng anak niya. Sagot ni Mario. Pagdating sa dirty job, magaling ka talaga, Eduardo. Natatawang saad ni Imelda. Gagawin ko ang lahat para makuha ang gusto ko, Imelda. Kahit buhay pa ng bata, kukunin ko para makapaghiganti ako. Saad ni Eduardo na ikinagusto naman ni Imelda sa kanya. Hinimas ng babae ang kaliwang hita ni Eduardo habang nagmamaneho siya. Ilang taon na ba, Eduardo? Tanong sa kanya nito. Nainawakan naman ni Eduardo ang kamay niya at inalis ito. Hanggang ngayon pa ba? Tanong ni Imelda sa kanya. Wala nang papalit kay Ingrid sa buhay ko, Imelda. Hindi yan ang tinatanong ko. Saad ni Imelda na napatingin si Eduardo sa kanya. Hanggang ngayon pa ba, hindi na tumatayo yung sayo? Sabay tawan ni Imelda na ikinagalit ni Eduardo. Madilim pa nung nakarating sila ng kondo ni Rosana. Binaba naman ng piloto ang helicopter sa rooftop ng building. Saka bumaba sila Cello. Huwag mong patayin ang makina. Maghintay ka lang dito. Utos ni Rosana sa piloto. Roger, boss. Sagot ng piloto sa kanya. Bumaba sila sa 4th floor at pumasok sila sa loob ng kondo. Pumunta ng gym si Cello habang sa kusina naman si Rosana. Binuksan ni Cello ang armory niya at napangiti lang si Rosana nung pumasok na siya sa gym at nakita niya ang maraming armas ni Cello. Wow! Hanggang ngayon pa rin ba meron ka niyan? Akala ko inalis mo na to pagkatapos noon. Tanong ni Rosana sa kanya habang naglalagay ng magazine si Cello sa baril. It won't hurt to prepare. After all, buhay ka pa. Saad ni Cello sa kanya na napaismid naman si Rosana, pati na rin si Cello. Go on, take your pick. And the rest ilagay na natin sa bag. I like this. Saad ni Rosana sa Beretta M12 na nakadisplay sa case. It's yours. Now stop drooling and help me. Saad ni Cello sa kanya. Kaya kinuha na nila ang malaking duffel bag at nilagay ang mga armas sa loob. Nilagay nila ito lahat sa elevator. At pagkatapos, sinara na ni Cello ang kondo at inon ng alarm bago siya sumakay sa elevator. At pagdating nila sa rooftop, ikinarga na nila ang mga armas sa helicopter. Mauna ka na sa barko at sabihin mo sa kanila, susunod na kami. Utos ni Rosana sa piloto. Boss, delikado kayo rito. Huwag kang mag-alala, safe ako. Sagot ni Rosana. Hindi naman agad gumalaw ang piloto. Go, you stupid. Sigaw ni Cello sa kanya, kaya nataranta ito. At binaangat agad ang helicopter at umalis na ito. You are such a screamer, are you? Saad ni Rosana. Ay ayaw niyang gumalaw so... Saad ni Cello na napailing na lamang si Rosana. Muli na silang sumakay sa elevator, pababa sa parking lot. May alam akong lugar kung saan magtatago si Eduardo. Saad ni Rosana.
Where? Tanong ni Cello. Sa karibal ko, si Imelda. A friend of yours? Dati ko siyang kasama noong nagsisimula pa lang ako. Pero nagkalaglagan kami, kaya no, hindi ko na siya friend. Too bad, sounds bitchesa. Saad ni Cello. She is. Sagot naman ni Rosana na nagtawanan silang dalawa. I bet that's the reason why you two are not getting along. Saad ni Cello. What do you mean? Well, if you put two bitchesa in one room, well, you know that outcome. Saad ni Cello. Sabay tawa niya. Natinig na naman siya ng masama ni Rosana. Oh, lighten up. Saad ni Cello. Sabay labas niya nang bumukas ang elevator. Bitchesa. Mahinang saad ni Rosana. At sumunod na siya kay Cello. Where's your car? Tanong ni Rosana dahil naglakad sila papunta sa dulo ng parking lot. Hey! Tawag niya kay Cello. I have a name and shut up! Saad ni Cello. At huminto siya sa mala container van at binuksan nito. Ano bang meron dyan? Napangangan na lamang si Rosana nang makita niya ang laman nito. Naalala mo si Beast, right? Tanong ni Cello na napatango lang si Rosana. Well, meet his father. Saad ni Cello sa hammer na nasa loob ng container van. Goliath. Saad ni Cello. Sorry sa pag-istorbo, Supremo. Saan ang tauhan niya nang pumasok to sa opisina. Okay lang, Rodel. Anong balita? Tanong niya rito. Tama po ang balita na naki-Imelda nga sila Eduardo at dalawang tauhan niya. Hindi sumagot ang Supremo at patuloy lang to sa pagbabasa ng libro. Ano po, sir? Pumalpak po ang mga tauhan natin at lahat po sila napatay. Nauutal na binalita ni Rodel sa Supremo ang sinapit ng mga tauhan nila. Binaba ng Supremo ang kanyang libro at ibinaling ang upuan niya para humarap sa bintana na nasa kaliwa niya at nagbuntong hininga. At muling inangat ang libro at nagbasa. Patawad po, Supremo. Saad ni Rodel sa kanya na tumango lang ito. At dahan-dahan na siyang umatras at lumabas ng opisina. Binaba ng Supremo ang libro at muli siyang nagbuntong hininga. Tila nagiging tinik sa grupo si Eduardo, mahal na Supremo. Saad ng kanyang sekretarya na nakaupo sa sofa. Ay, ang tanging sambit ni Supremo at nilagay ang libro sa mesa at tumingin sa bintana. Oras na siguro para gamitin na natin ang armas natin, mahal na Supremo. Saad ng kanyang sekretarya na napatingin naman sa kanya ang Supremo. Suggestion ko lang to. Kayo pa rin po ang masusunod. Saad agad ng kanyang sekretarya. Tama ka, Liana. Napapanahon na siguro. Nakangiting saad ni Supremo sa kanya. Kung gano'n, ako na ang bahala mag-prepare sa lahat. Saad ni Liana na tumango naman ang Supremo. Tumayo na ang kanyang sekretarya at naglakad na to palabas ng opisina. Isang babala lang, Liana. Saad ni Supremo na huminto naman siya. Hindi dapat makarating to kay Alona. Saad ng kanyang Supremo. Humarap naman si Liana sa Supremo. Nahihiwagaan pa rin ako kung bakit mo kinupkop ang babaeng yun. Saad ni Liana sa kanya. Kilala ko ang magulang niya, kaya ko siya kinupkop. Sagot ng Supremo. Kung kilala mo lang, bakit mo pa siya hinayaang umabot sa ganun ang abilidad niya? Dahil yun ang nararapat. Yun ang opinyon ko. May problema ba? Tanong ng Supremo na nasindak si Liana.
Wala, mahal na Supremo. Sagot ni Liana, sabay yuko ng ulo. Huwag mong ipaalam at ayokong malaman ni Alona ang paglabas nila. Naintindihan mo? Naintindihan ko, Supremo. Sagot agad ni Liana at lumabas na siya ng opisina. At doon ay tumayo ang Supremo. Pumunta sa bintana at tumingin sa labas. Alona, kung may pagmamahal pang natitira sa puso mo, dapat isipin mo na ang kapakanan mo. Dahil saad ng Supremo at ilang sandali lang ay narating na ni Liana ang basement. At pagkabukas niya ng pinto, nakita niya ang 3 tao sa loob nito. Magandang umaga, Liana. Bati sa kanya ng isa sa 3. Maganda kayo, may misyon kayo. Saad ni Liana sa kanila na natuwa pa ang 2, habang yung isa naman ay agad na inabot ang armas niya at kinasa ito. Regalo sa inyo ng Supremo, si Eduardo. Pagkasabi niya agad ng pangalan, nagtalunan ng 3 sa tuwa. Sa wakas! Sa wakas! Pagsisigaw nila. Lalabas na ang mga kapatid mo sa lungga nila. Saad ng Supremo. 1, 3, 5. Si Eduardo ang target nyo. Saad ni Liana sa kanila. Palabas na ang araw nung maglanding kami sa isang malayong lugar na wala kang makikitang kabahayanan. Saan to? Tanong ko kay Alona. Huwag ka nang magtanong pa, Barbie. Magmadali kayo. Kailangan nating makarating ng bahay bago pa makalabas ng tuluyan ng araw. Saad ng piloto sa amin. Kaya naman nagmamadali kaming pumunta sa kotse na nakaparada lang sa ibaba ng puntod. Iniwan lang namin ang helicopter sa gitna ng maraming kahoy at dumaan ang kotse sa mabato at maraming lubak na daan. At pagkalipas ng 1.5 oras, nakarating na kami sa lugar na malapit lang sa dagat. Pumasok na kayo sa loob at itatago ko lang ang kotse. Saad ng piloto sa amin. Kaya naglakad na kami papunta sa isang bahay na overlooking lang ang dagat. At pagpasok namin sa loob, nakita ko na hindi naayon ang itsura sa loob kesa sa labas. Gulat ka, no? Saad ni Presi. Oo. Sagot ko. Nakita ko na may basement ang bahay na ito. Nasa unang tingin mo sa labas, bungalow ito. Pero malaki pala to sa loob. Sige, ilagay niyo na ang mga gamit niya sa loob ng kwarto. Saad ng piloto sa amin. Teka, hindi ba hostage niyo ko? Tanong ko sa kanila. Na nagkatinginan silang 4 at natawa sa akin si Presi. You are such a fool. Sabay tapik niya sa balikat ko. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin tatratuhin na hostage. Saad ng piloto sa akin. Ay, ano pala ako? Pabigat. Saad ni Alona. Sabay hila niya sa akin pababa sa basement. At pumasok kami sa isang kwarto. At nung isasara niya na sana ito, biglang pumasok sa loob si Presi. Don't mind me. Imagine niyo na wala ako dito. Pilyang saad niya. Presi, get out! Sigaw ni Alona sa kanya. Come on sis. I love you. Saad ni Presi. Nabinunot naman ni Alona ang baril niya, kaya agad ko siyang pinigilan. Get thee out of here or else! Sigaw ni Alona sa kanya. Sus, gusto ko lang manood. Lame. Saad ni Presi. At lumabas na to ng kwarto. Pero hindi to umalis. Dahil nakita naming nakabukas pa rin ng konti ang pinto. That's stupid. Saad ni Alona. At tinadyakan niya na ang pinto. At sumara ito. Ouch! Narinig pa naming sumigaw si Presi sa labas. Kaya napailing na lang ako sa inasal ng 2. Sino ba siya? Tanong ko kay Alona. Stupid!
No, kaano-ano mo ba siya? Tanong ko sa kanya na napatigil na lang siya at tumingin sa akin. Wala. Sagot niya, sabay iwas niya ng tingin sa akin. Isa ba siya sa mga batang naitakas ni Sonny noon? Tinignan niya ako at tumiling siya. Huwag kang maniwala sa kung anong sinabi sa'yo ni Minerva. Ganon? Kahit na totoo ang sinabi niya, iisipin ko na lang na nagsisinungaling siya, ganun ba? Tama. Diretsyong sagot niya sa akin. Tama ka, Ken. Kasamahan ako ni Alona sa facility noon. Narinig kong saan ni Presi sa labas ng pinto na tinadyakan ni Alona ang pinto. Kantsaw ni Presi sa kanya, kaya binuksan niya ang pinto. At nakita ko na tumakbo paakyat sa taas si Presi nung hinabol siya ni Alona. Bumalik ka dito! Sigaw ni Alona sa kanya. No way! Sagot naman ni Presi. Nung sinundan ko sila sa taas, nakita ko napatigil sila pareho nung tumingin sa kanila ang piloto. Umupo ang dalawa sa sofa at natahimik. Halatang takot silang dalawa sa kanya. Please, Inspector, maupo ka. Saad sa akin ng piloto. Salamat po. Saad ko sa kanya. At tumingin siya sa dalawa. Naniyuko naman nila ang ulo nila. Ay, pagpasensyahan mo na ang dalawang yan, Inspector. Akin na lang itawag niyo sa akin. Sige, Ken. Ako nga pala si Cain. Pakilala niya. Ako naman si Presi. Pakilala nito. Kilala ka na niya, sira? Saad ni Alona sa kanya. Feeling ko kasi hindi pa niya ako kilala eh. Hi, Ken! Saad niya, sabay kaway niya sa akin. Pagpasensyahan mo na si Presi, Barbie. Saad ni Alona sa akin. Why sorry for me, Seven? Tanong ni Presi sa kanya. Are you stupid? Don't call me by my number. You? Inis na yung Saad kay Presi. Stop it! Saad ni Cain sa kanila at natahimik silang dalawa. Umayos sila ng upo sa sofa. Ay, ano bang gagawin ko sa inyong dalawa ha? Saad ni Cain sa kanila na napangiti lang si Presi nang tumingin sa akin. Sa tuwing pinapagalitan ng dalawa, kita ko sa mukha nila na hindi naman sila takot kay Cain. Para lang nakakatandang kapatid ang turing nila sa kanila. Kumbaga, siya ang peacekeeper ng dalawa. Project Lalabay. Saad ko na napatingin silang lahat sa akin at umiwas agad ng tingin sa akin. Minerva? Tawag ni Cain sa kanya. Hindi naman sumagot si Hepe. Ang tangi na sambit ni Cain at pumunta na to sa kusina at uminom ng tubig. Ano ba ang totoo? Tanong ko sa kanila. Parte ba talaga kayo sa proyekto ni Eduardo noon? Sunod kong tanong. Barb? Oo. Sagot bigla ni Cain na natahimik si Alona. Pero hindi ako, kundi sila lang. Dugtong niya na napayoko ang ulo ni Alona at Presi. 4 na taon pa lang ako noon nung kinuha ako sa orphanage na tinitirhan ko. Panimula ni Alona. Kung iisipin mo, sa ganung edad, laro at laruan lang ang dapat kong iisipin. Pero sa edad na yun, nagsimula akong matutong humawak ng baril at makipag-sparring sa kasamahan ko. Kwento ni Alona, sabay lingon niya kay Presi. Ay, 5 taon naman ako nung napasali ako sa programang yan. Gusto ko lang ay maglaro, kumain at matulog. Pero, tinuruan nila ako kung paano kumuha ng buhay. Kwento ni Presi. Lahat kami na nasa facility na yon ay nasa edad 4 hanggang 6 na taon. Kasi sabi nga nila, mabilis daw ang development ng isang subject
kung nasa ganong edad. Saad ni Alona. 2 taon na ako sa programa nung pumasok si Presi. Iyakin, hindi nakikinig at putol ni Alona. May sakit. Dugtong ni Presi. Sabay ngiti niya sa akin. Nakikita mo naman ngayon, hindi ba, Ken? Tanong ni Presi sa akin na nakuha ko agad ang ibig niyang sabihin. ADHD. Saad ko na tumango naman si Presi. Tumawa lang siya. Pero paano? Tanong ko. Binigyan siya ng gamot. Na-diagnose siya noon nung bago siya pinasok. Saad ni Cain sa akin. May mga kapansanan nga mga ibang bata sa programang yun, Ken. Saad ni Hepe sa akin. Kapansanan na hindi mo aakalain na magiging mamamatay tao ang isang bata. Saad ni Cain sa akin. Teka, Alona. Tanong ko. Nangumiti lang siya at lumapit sa akin. Sabay sampal niya na ikinagulat ko. Pero wala lang sa kanila ang ginawa niya. Mostly psychological ang kapansanan nila. Panimula ni Cain at muling umupo si Alona sa sofa. Si Presi may ADHD habang si Alona naman may history pagdating sa abuse at hindi na tinuloy pa ni Cain dahil tumingin sa kanya si Alona. Na-trauma siya and the only way for her to cope up is to push back. I guess alam mo na yon, right Ken? Tanong ni Presi sa akin. Sabay kindat niya. Kaya napatingin ako kay Alona. Napansin ko na nag-blush na lang siya bigla. At nung tumingin siya sa akin, bigla na lang niyang dinilaan ang labi niya. Sabay kinagat nito. Oh God. Nasambit ko na lang, kaya natawa si Presi. Habang napailing na lamang sina Happy at Cain. I bet she beat you up before. Natahimik na lamang si Presi nung tinakpan ni Alona ang bibig niya. Shut up! Sigaw ni Alona sa kanya. Stop it! Sigaw ni Cain sa kanila, kaya tumigil sila at umayos ng upo sa sofa. Ay, ang tanging na sambit ni Cain sa kanila at nakita ko na nakangiti lang sa Hepe. Sigurado ka? Tanong ni Rosana kay Cello na nakangiti naman tong nakatingin sa sasakyan niya. Come on! Saad ni Cello. Oh, sure. Yan ang gamitin natin para malaman nila kung sino tayo. Saad ni Rosana sa kanya na natawa si Cello. You are stupid as always. Natatawang saad ni Cello na napanganga lamang si Rosana sa sinabi niya. Of course, we are not going to use that. Saad ni Cello. Sabay kuha niya ng susi sa bulsa at pinindot ang lock nito. Yan ang gagamitin natin. Saad ni Cello sa kotseng nasa likuran nila. Oh God. Saad ni Rosana. Dahil luma itong Toyota Corolla. It's called disguise, Tommy. Saad ni Cello. At niyaya niya nang sumakay si Rosana. Sigurado ka bang makakarating tayo sa pupuntahan natin ito? Tanong ni Rosana. Habang tumitingin sa interior ng kotse nung nasa daan na silang dalawa. Yeah, why? Well, sigurado ka ba talaga? Muling tanong ni Rosana. Na inapakan ni Cello ang brake nung nasa harapan na sila ng traffic light at nilingon si Rosana. Look, this is the best car for us. Kung gusto mong mapansin ka ng mga sindikato, by all means, bumili ka ng bago. But I am sticking with old, reliable. Saad ni Cello sa kanya, sabay crank ng gear at tumabante na sila. I know you want us to be incognito, but come on, Cello. Shut up! Saad ni Cello sa kanya na muli silang huminto sa traffic light. At may tumabi sa kanilang BMW na bago at nakita nila ang lalaking sakay nito
Hindi nila to pinansin nung ginabaan sila ng bintana at tinatawag silang dalawa. "Itapon nyo na yan!" Sigaw ng lalaki sa kanila na hindi nila ito pinansin. At nakita ni Cello na naging yellow na ang ilaw sa kabilang kalye. Ay, ang tangi na sambit ni Rosana nung napansin niya na nakahawak na sa shifting gear si Cello. Kaya siniguro niya ang seatbelt niya at sinabing, "Smoke his face!" Sabay ngiti ni Cello. Iniwan nila sa traffic light yung naka-BMW at nagtawanan ng dalawa. Nakangangalang nito. Katawan lang ang matanda nito. Ika nga nila, it's what's inside that counts, hindi ba? Nakangiting saad ni Cello na napailing na lamang si Rosana. "So, saan ba nakatira ang babaeng to?" "Just follow the address and park 2 blocks away." "Bakit mo alam ang address niya? May contact pa ba kayo?" "No, not after that incident. Besides, I always keep tabs on my friends." Saad ni Rosana na napangiti si Cello. "Crafty witch." Saad nito. Makalipas ang isang oras, narating na nila ang lugar ni Imelda at nakita nila na maraming pulis at bombero. "Oh, not good." Saad ni Cello nung bumaba sila ng kotse. "Something tells me na naunahan na tayo." "Yeah, just like Imelda making things way out of proportion." Saad ni Rosana. "So, what now?" "Wala na tayong magagawa dito. Best is to return to the ship." "Wait, what about my boy?" "If he is with them, I'm sure ligtas siya." Saad ni Rosana, sabay sakay niya sa kotse. "You are full of..." Hinampas ni Cello ang kamao niya sa bubong ng kotse bago siya sumakay. "You better be right or else." Saad ni Cello, nangiti lang sinagot ni Rosana. "Saan tayo magtatago nito na hindi tayo mahanap ng sindikato?" Tanong ni Rico. "Hindi tayo pwedeng umuwi ng mansyon dahil tsak kung hinihintay nila tayo doon." Saad ni Mario. "Eduardo?" Saad ni Imelda. May naisip akong lugar na alam kong hindi nila tayo hahanapin doon." "Sir?" Saad ni Mario. "Saan naman to?" Tanong ni Imelda. Binigay ni Eduardo ang address at nung nabasa to ni Imelda, tinignan niya si Eduardo. "Seryoso ka?" "Oo, yan lang ang lugar na alam kong hindi nila tayo mahanap." Sir, hindi ba ito yung lugar na..." Saad ni Mario. "Oo, yan ang lugar na yan." Sagot ni Eduardo sa kanya. "Kung sigurado ka sa lugar na to, then doon tayo." Saad ni Imelda at niliko niya na ang kotse sa sumunod na kanto. At pagkalipas ng kalahating oras, narating na nila ang address. Wow, parang nirenovate nila ang gusaling to ah. "Ipasok mo sa loob ng garahe ang kotse." Utos ni Eduardo kay Imelda. At pagpasok nila sa loob, pinark niya to sa pinakatagong lugar ng parking lot. Tinulungan ni Mario si Eduardo. Habang paika namang naglakad si Rico, nakasunod nila si Imelda na dala ang bag niya. Pumasok sila sa lobby at sumakay sa elevator. Mabuti to, walang tao. Saad ni Mario. At nung bumukas ang elevator, nakita nila ang mahabang hallway na parang may nag-flash sa isipan ni Eduardo. Isang alaala ang nangyari noon dito. "Saan tayo?" Tanong ni Rico. "Sa dulo," sagot naman ni Eduardo. Kaya naglakad na sila sa hallway at binigay ni Eduardo kay Rico ang susi ng kondo. At nung binuksan nila to, nakita nila na may konting furniture sa loob. Pinaupo nila si Eduardo sa sofa. Habang tumitingin naman sina Mario at Rico sa buong kondo. "Teka,
Naalala ko ang kondo na to ah. Saad ni Imelda. Parang pamilyar nga sa akin to. Saad naman ni Mario. Sir, saad ni Rico nang ngumiti sa Eduardo. Oo, tama kayo. Saad niya, sabay tayo niya na tinulungan siya ni Mario. Ito ang lugar kung saan nag-umpisa ang kwento nila. 21 taon nang nakalilipas. Saad ni Eduardo. At lumabas siya ng kondo, kasunod ng 3, at tumayo sa hallway. At dito naman nagsimula ang galit ko kay Rosana. Saad niya sa isang spot ng hallway kung nasaan pumanaw noon si Rose. Lalabay. Saad na lang ni Mario. Hi mga loves ko, shoutout tayo. Unahin ko na si Ezekiel De Leon. Hello rin kay Samson Duguel. Shoutout din kay Ren09. Nakikinig pa sa atin from California na lagi daw nakikinig sa atin tuwing papasok na siya sa trabaho. Thank you sa iyo, love ah. Hello rin kay Francis Pilapil na nakikinig sa atin from Binangonan, Rizal. Kay Rodranat Sarkar. Hello rin kay Mark Borja. Kay Albert Lolong. Kay Jordan TV. Hello rin kay Joseph Caronan na laging nakaabang sa susunod na episode. Nakikinig po siya sa atin from Isabela. Shoutout din kay It's Mekimpoy. Hello rin kay Frank P. Kay Gilberto Jimenez. Hello rin kay Rosalio Ramirez na nakikinig naman sa atin from Kuwait. Hello rin kay Mr. John Boy. Hello rin kay Oragon TV. Kay Sonny Mosquera. Shoutout din kay RG Lasquit. Kay Melchor Duayaw. Hello rin kay Hernando Cabanting. Shoutout din kay ML Lang Malakas na nakikinig pa sa atin from Quezon Province. Hello rin kay Mal Monte. Kay Nico Pahila. Hello rin kay Roms na nakikinig pa sa atin from Kuwait. Shoutout din kay Ruel Kerait na nakikinig pa sa atin from San Antonio, Quezon. Kay Marefeco Dizal. Hello rin kay Chris Jim Retes. Kay Bensar Mastula. Hello rin kay Eric Espinola. Kay Carmela Dima. Kay Ichigo Kerr. Hello rin kay Nonoy Nelski. Hello rin kay M. Casas, kay Roldan Kaisip. Shoutout din kay Benedict Estrella. Hello rin kay Reynaldo Ubas Jr. Kay Lolita Mores. Hello sa iyo, love. Hello rin kay Sonny Pedraza. Kay Ryan Original. Hello rin kay Eric Hiswan. Sorry love kung mali ang pagkakabasa ko sa name mo ah. Hello rin kay Eric Cantabo. Hello rin kay A. Samson. Kay Chela Lobrio. Hello rin kay Ricardo Mendiola. Hello rin kay Mark Christian Cunanan. At shoutout din kay It's Me, Kimpoy. Mga love ko, sa mga gusto pa po magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ibaba at ilagay nyo rin po kung taga saan po kayo, para alam po natin kung saan maabot ng ating videos. Thank you mga loves ko. Bye! Hello mga loves ko. May hihingin lang ako na favor sa inyo. Paki-subscribe naman ang backup channel natin na Miss Amorosa. May bago po tayong stories dito. At sa mga gusto naman pong mapakinggan ulit si Aling Saida at ang mga bagong stories, andito na po kay Madam Midnight Files. Huwag niyo rin pong kalilimutan mag-subscribe. Thank you mga loves. Love you all. Bye!